Ang batang ayaw mag-aral. May isang bata na ang pangalan ay Antonio. Siya ay maswerte sa buhay dahil ipinanganak na mayaman. Lahat ng laruan na gusto niya ay meron siya. Nakatira sila sa isang malaking bahay. Lahat ng masasarap na pagkain ay meron sila. Si Antonio ay nasa tamang edad na para mag-aral. Kaya, kinausap siya ng kanyang tatay para pumasok sa paaralan. Ngunit ayaw ni Antonio na mag-aral. Ang gusto lang niya ay maglaro maghapon. Bakit ako kailangan mag-aral? Lahat ng gusto ko meron na ako. Isang gabi, dahil pagod sa paglalaro, ay mahimbing na nakatulog si Antonio. Sa kanyang pagtulog ay napunta siya sa isang madilim na lugar. Pagmulat ng kanyang mata ay nabigla at nagtaka. Nagsisigaw siya upang humingi ng tulong sa kanyang mga magulang, pero walang sumasagot. Nasaan ba ako? Ang tanong niya sa kanyang sarili. Biglang may sumagot sa kanya na napakalaki ng boses. Nandito ka sa bayan ng mga higanteng palaka! Lahat ng batang ayaw mag-aral ay bumabagsak dito! Napasigaw si Antonio sa takot. Ikaw ay magtatrabaho buong magdamag! Yan ang kaparusahan sa inyong mga batang ayaw mag-aral! At nagtrabaho nga si Antonio. May nakita rin siyang dalawang bata na nagtatrabaho. Marahil ay ayaw rin nilang mag-aral, sabi ni Antonio sa kanyang sarili. Buong magdamag na nagtrabaho si Antonio habang nakabantay ang isang higanteng palaka na may sibat. Pinagpahinga ang mga bata at pinakain, ngunit ang pagkain nila ay isang tuyo. Napaiyak si Antonio at sinabi na hindi siya kumakain ng tuyo. Huwag kang maingay, sabi ng isang bata. Kainin mo na yan. Oo nga, sabi naman ng isang bata. baka ikaw ang kainin ng palaka kapag hindi mo kinain yan. Maya-maya ay bumalik na sa pagtatrabaho ang mga bata. Ngunit si Antonio ay pagod na. Sumigaw siya ng malakas at sinabi na, Ayaw ko na magtrabaho at gusto ko na umuwi. Maya-maya ay pinaluputan siya ng napakahabang dila ng palaka. Ayaw mong magtrabaho? Pwes, kakainin kita ngayon nang may silbi ka! Sabi ng palaka. Umiyak si Antonio at sumigaw. Huwag mo akong kainin! Huwag! Mag-aaral na po ako! Mag-aaral na po ako! Paulit-ulit itong sinisigaw ni Antonio. Himalang nakabalik si Antonio sa kanilang tahanan at pagkamulat ng mata ay dali-daling hinanap ang kanyang ama. Humagulgol si Antonio at niyakap ang kanyang ama at sinabing mag-aaral na siya. Simula noon ay lagi nang pumapasok sa paaralan si Antonio.